serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mga bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz, sa ating audio streaming website bbspbs.com at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Sa ating mga balita, pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pilot testing ng K-10 curriculum ng Department of Education sa 35 paaralan sa buong bansa. Layunin nito na mapagaan ang kasalukuyang academic curriculum. Ayon kay Pangulong Marcos, sa pamamagitan nito mas mapagtutuunan na ng pansin ang foundational skills ng mga mag-aaral. We are decongesting the curriculum with a focus on the development of foundational skills. I am happy that the DepEd is piloting a new K-10 curriculum in 35 schools across the region. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Buong suporta ang binigay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa transformational journey ng Department of Education o DepEd. Pahayag ito ng Pangulong Marcos kaugnay sa presentasyon ng mga plano at inisyatiba ng DepEd ngayong taon para sa sektor ng edukasyon sa ilalim ng Bagong Pilipinas Campaign. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos sa DepEd na ipagpatuloy nito ang pagsisikap para makapagbigay ng dekalidad na edukasyon sa mga Pilipinong mag-aaral. The building blocks of a modern, responsive educational system have now been laid. It is something we have waited for many, many, many years. At this juncture in our transformational journey, my instruction is simply this: padayon, padayon, padayon. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Inaanyayahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng Pilipino na makiisa sa adhikaing pagbabago ng administrasyon sa sektor ng edukasyon sa ilalim ng Bagong Pilipinas Campaign. Ayon kay Pangulong Marcos, lahat ng Pilipino ay bahagi ng Bagong Pilipinas Campaign na tinatamasa ang mga makabagong oportunidad, masigla at payapang Pilipinas. Sabi ng Pangulo, makakamit lang ang Bagong Pilipinas kung magtutuloy-tuloy ang transformasyon ng sistema ng edukasyon sa bansa para sa kapakanan ng mga kabataang Pinoy. I thus call on everyone to join us in this daunting but extremely rewarding endeavor under Bagong Pilipinas, marked by a matatag educational system that paves the way for a more empowered, secure, and progressive future. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga concerned agency na ipatupad ang National Adaptation Plan o NAP 2023 to 2050 at magsagawa ng malawakang kampanya sa mga high-risk regions. Ayon kay Pangulong Marcos, nilalaman nito ang 3 dekadang pangangalaga sa kinabukasan ng Pilipinas. Anya, dapat itong planuhing mabuti at ilagay lamang kung ano ang makakabuti sa bansa. Dito binigyang diin ni Pangulong Marcos na mahalagang maipalaganap ang plano sa mga lugar na nangangailangan ng suporta mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan para mapaunlad ang hakbang laban sa climate change na makakatulong sa buong bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kaniyang pagbati sa ika-5 founding anniversary ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa kaniyang Instagram post, nakikiisa siya sa ating mga kapatid na Muslim sa BARM na nagdiriwang ng ika-5 anibersaryo nito. Ayon kay Pangulong Marcos, nananatiling matatag ang pagsisikap ng pamahalaan at BARM sa pagpapanatili ng kapayapaan at kasaganaan sa buong bansa para sa bagong Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Senador Coco Pimental na nawagan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pumagitna na sa issue sa pagitan ng Senado at Kamara. Narito si Nympha Asuncion. Hinikayat ni Senate Minority Leader Coco Pimentel si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makialam na at pahintuin ang isinusulong na People's Initiative para sa Charter Change o CHACHA. Binigyang din ni Pimentel na nakakaapekto na sa trabaho ng lehislatura ang isyong ito. Sinabi ng senador na ang intervention na magmumula sa punong ehekutibo ang makakapigil sa legislative crisis at makapagbabalik na magandang relasyon ng Senado at Kamara. Duda ang minority leader na makakatulong sa administrasyon ng isinusulong na People's Initiative kung saan pinipetisyong amyendahan ng saligang batas sa pamamagitan ng pagboto ng magkasama ng Senado at Kamara. Pinaalala ni Pimentel na 22 senador ang sumusuporta ngayon sa administrasyon at maging silang nasa minorya ay hindi maituturing na obstructionist sa mga legislative agenda ng Pangulo. Magandang formula na anya ito para sa tagumpay ng administrasyon kaya dapat nang itigil ang People's Initiative na itinutulak. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Hindi na magre-rekomenda ang Department of Transportation o DOTR ng extension o pagpapalawig sa aplikasyon para sa consolidation ng mga jeep sa oras na mapaso ang panibagong deadline sa April 30, 2024. Batid na inirekomenda ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang pagpapalawig sa deadline ng consolidation dahil maraming nais humabol. Ayon kay Bautista, sapat na siguro ang 3 buwang palugit para makapag-comply ang mga nais mag-consolidate. Ito na ang final extension. No? Mag-issue nga kami ng statement dati na even with 76% we can implement the program. No? But since meron ng clamor na sana magkaroon ng extension, kaya ang ating presidente ay pinagbigyan itong mga humihingi ng more time for them to file their consolidation requirements. Si Transportation Secretary Jaime Bautista. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Department of Migrant Workers ang tulong sa isang overseas
Filipino worker o OFW na inaresto at ikinulong sa Japan. Sa pahayag, sinabi ni Department of Migrant Workers OIC Hans Leo Kakdak, ipinagbigay alam na sa kanila ng Tokyo ang pagkakaaresto at kulong ng isang lalaking OFW kaugnay sa nakitang bangkay ng mag-asawang Japanese na puno ng saksak sa kanilang bahay. Ayon kay Kakdak, kagyat niyang inatasan ng DMW Migrant Workers Office, MWO Tokyo, na agad asikasuhin ang OFW at tiyakin ang tulong ng gobyerno. Samantala, isang Hazel Ann Bagisa Morales ang inaresto ng Japanese authority para sa umano'y pag-abandona sa katawan ng mga mag-asawang Japanese. Sa investigasyon kasi ng mga pulis, 2 Pilipino ang nakita sa security footage na malapit sa kanilang bahay. Hindi pa kumpirmado kung magkakakilala ang dalawa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Plano ni Finance Secretary Ralph Recto na hindi magpatupad ng bagong buwis, pinuri ng isang mambabatas. Magulat si Kathleen Forbes. Tinawag na practical wisdom ni Manila Representative Joel Chua ang anunsyo ni Finance Secretary Ralph Recto na walang bagong buwis na ipatutupad ngayong taon. Ani Chua, tama ang desisyon ng bagong kalihim dahil mas dapat unahin ng Department of Finance ang pagsasaayos sa pangungulekta ng buwis. Pinuri din ng kinatawan ng hakbang ng kalihim na ipatupad ang bagong tax laws na layong ayusin ang sistema ng taxation sa bansa. Kabilang na nga dito ang Ease of Paying Taxes Act na naging epektibo pagpasok ng bagong taon. Panawagan ni Chua kay Secretary Recto pasimplihin ang proseso ng pagbubuwis upang mas madaling maintindihan ng mga empleyado, self-employed at mga entrepreneur na nagnenegosyo upang mas mahimok na magbayad ng buwis. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Social Welfare and Development o DSWD nagsimula na sa community validation registration ng food stamp beneficiaries sa Isabela. May report si Marian Bastasa. Sinimula na ng Department of Social Welfare and Development ang pagsasagawa ng community validation at scope registration para sa mga benepisyaryo ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program sa San Mariano sa Isabela. Ayon sa DSWD sa Cagayan Valley, nasa 475 na households ang inaasahang lalahok sa FSP validation at registration process. Kabilang dito ang orientation, profiling at biometrics kung saan ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay makakatanggap ng electronic benefit transfer card sa mga susunod na buwan. Matatandaan noong January 15 nang lumagda sa isang MOU ang DSWD sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng San Mariano para sa pilot implementation ng food stamp program. Napili ito bilang isa sa mga pilot areas dahil na rin isa itong maituturing na geographically isolated and disadvantaged area bukod pa sa kailangan din ng food assistance ng mga naninirahan dito. Bukod naman sa Isabela, ongoing din ang pilot run ng FSP sa Tondo, Maynila at sa Dapa sa Siargao Island. Ito si Marian Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nadagdagan pa ang mga sakop na karagatang kontaminado ng red tide toxin. Batay sa ulat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, apektado na rin ng paralytic shellfish poison ang karagatan ng Milagros sa Masbate, San Pedro Bay sa Samar at Matarinao Bay sa Eastern Samar. Una nang inalerto ng BIFAR ang publiko na positibo sa red tide ang baybayin ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol at Dumangkilias Bay sa Zamboanga del Sur, Lianga Bay sa Surigao del Sur at coastal waters ng San Benito sa Surigao del Norte. Dahil dito, pinag-iingat ang publiko sa pagkain ng shellfish na nakukuha sa mga naturang katubigan dahil mapanganib ito sa kalusugan. Paalala ng BIFAR, ligtas naman kumain ng mga isda, pusit, hipon at alimangong huli o nagbula sa nasabing karagatan basta mahugasan at maluluto ito ng mabuti.
Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinumpirma ng Land Transportation Office o LTO na isa pang empleyado nito ang at-large o pinaghanap sa ngayon dahil sangkot rin sa pagnanakaw ng plaka sa planta ng ahensya. Ngayong umaga, iniharap ni na LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II at DILG Secretary Benhur Abalos Jr. ang tatlong empleyadong naaresto matapos na maaktuhan ang pagpupuslit ng 5 plaka sa LTO Central. Ayon kay LTO Chief Mendoza, may isa pang hindi naaresto sa operasyon na lumalabas na mastermind ng sindikato at ito ay tinutuntun na. Paliwanag ni Mendoza, 1 taon na nilang minamanmanan ng Intelligence and Investigation Division o IID ang kaduda-dudang aktibidad sa loob ng planta ng ahensya. Matapos ang inisyal na investigasyon nitong Lunes, sumulat na ang LTO sa DILG para magpatulong na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga suspect. Ayon sa LTO, kapwa mga empleyado sa planta ang mga nahuli na ang modus. Hindi lang basta pagnanakaw ng plaka, kundi sila mismo ang nagma-manufacture nito o made to order at ibinibenta sa 5,000 pesos hanggang 10,000 pesos kada piraso. May hawak rin ang CCTV footages ang LTO kung saan makikitang isinisingit ng mga sospek ang pag-imprenta ng plaka at saka ito patagong ipupuslit palabas ng planta. Isa sa ilalim na sa inquest proceedings ang mga naarestong sospek kung saan kasama sa kaso ng mga ito ang qualified theft. Tiniyak naman ng LTO na magpapatuloy ang malawakang investigasyon nito sa pangyayari upang matukoy kung may iba pang kasabwat ang mga ito sa loob ng ahensya at magsasagawa rin ng audit mula 2018 para malaman kung gaano karaming plaka na ang naduduplicate at naipuslit ng sindikato. Binilaan ni Mendoza ang mga bumili ng mga plaka ng sasakyan na mula sa grupong ito na may kakaharapin din silang kaso dahil sa pagbili ng nakaw na plaka. Nananawagan naman si DILG Secretary Benhur Abalos sa car owners na ipasuri ang na-issue sa kanilang plaka ng sasakyan upang matiyak na ito ay genuine. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Philippine National Police o PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. pinuri ang matagumpay na joint operation ng National Capital Region Police Office o NCRPO at Police Regional Office 5 o PRO5 sa pag-neutralisa sa most wanted person sa Bicol Region. Ang ulat mula kay Leo Sarne. Pinuri ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang matagumpay na joint operation ng National Capital Region Police Office o NCRPO at Police Regional Office o PRO5 na nagresulta sa pagkakanutralisa ng most wanted person sa Bicol Region. Iniulat ng PNP Chief na si Gilbert Concepcion alias Bet at Pogi at ang kanyang armadong kasamahan ay nasawi sa pakipagbarilan sa mga pulis ng NCRPO at PRO5 bandang 6:00 ng hapon nitong Miyerkules. Si Concepcion na leader ng Concepcion Criminal Gang na sangkot sa gun for hire at robbery extortion activities sa Albay at Camarines Sur ay wanted sa kasong kidnapping, murder, rape at direct assault at nakalista bilang most wanted person ng DILG. Ayon sa PNP Chief, ang matagumpay na operasyon ay halimbawa ng mas agresibong anti-criminality campaign na ipatutupad ng PNP ngayong 2024. Binati ng PNP Chief si NCRPO Regional Director Police Major General Melencio Nartates Jr. at PRO5 Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon para sa job well done na naayon sa layunin ng pamahalaan na lumikha ng bagong Pilipinas na mas ligtas at maunlad. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Iyan ang ating nakalap ng mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga nakompletong proyekto patubig ng National Irrigation Administration o NIA at pamahalaang panlalawigan, malaking tulong sa mga magsasaka sa Mountain Province sa panahon ng El Nino. Si Donna Cawis-Balio mula RP Bontoc sa Balita. Dakal at tulong kadagiti manalon dito'y Mountain Province ita panawan ti El Nino, dagiti na kumpleto nga irrigation projects ti National Irrigation Administration wenno NIA. Iti State of the Province Address wenno SOPA, nagyaman ni Governor Bonifacio Lacuasan Jr. iti NIA ta nailapas dat 70 iti 90 nga irrigation projects. In report pa iti NIA ken ni Governor Lacuasan, amanamnama amalpas iti umuna quarter ti 2024 ti 10 ang maipatpatungpal nga irrigation projects. Inmuna nga inpadamag ni NIA Mountain Province Satellite Office Provincial Head Lisa Jane Chalikis nga addat 1,400 hektarya atalon ti mabalin ang mapadanuman kadagitoy a proyekto. Nalaksid iti NIA na ilipasmet ti Office of the Provincial Agricultural and Biosystems Engineer ti provincial government ti talo nga small scale irrigation projects da para iti 2023. Kinuna ni Governor Lacuasan, adakkel at tulong dagitoy a proyekto iti pagsapulan dagiti mannalon ng runa ita panawan ti El Nino. Narpos na Bontoc sa On ang Donna Cawis-Balio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawis-Balio. Kalinga State University opisyal na inilunsad ang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Opisyal na nilukat iti Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program iti Kalinga State University Dagupan Campus iti January 24, 2024. Ti Kalinga State University ti kaunaan a State Universities and Colleges wenno SUC ti Cordillera ana deputize iti Commission on Higher Education nga gimplementar iti daytoy a programa. Dua a kurso iti mabalin nga aplayan dagiti mangkayat a makagun-od iti degree, a Bachelor of Arts in Political Science ken Bachelor of Arts in History base iti work experience, skills, knowledge, ken competencies ang mainaig kadagiti na sa ua kurso. Sigun kini Dr. Pinky Gasib, narami daytoy a programa tapno maikan iti tsansa dagiti agtatrabaho asaan ang nakaturpos iti kolehiyo kas iti OFWs, government workers wenno officials ken dadumapay. May palagip nga ti ETEAP kat maysa a programa amang ted iti oportunidad ti individual tapno magun-od iti maysa nga academic degree babaan iti assessment process amang bigbig ken mangted iti equivalency iti naadal manipod iti working experience. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Bagombong Communal Irrigation System ng National Irrigation Administration o NIA, mapapakinabangan na ng mga magsasaka. Shortage ng tubig na idudulot ng El Nino na solusyonan. Balita mula kay Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Mapapakinabangan na ang bagombong Communal Irrigation System ng National Irrigation Administration o NIA ng mga magsasaka ng Sambungan IA ng Halahala, Rizal. Ayon sa pabatid ng NIA Calabarzon, ang nasabing proyekto ay makapagbibigay ng solusyon sa napipintong shortage ng tubig na epekto ng El Nino sa mga lupang sakahan. Nilalayo nito na mapatuwigan ang nasa may 60 hectares na lupang sakahan sa lugar upang masuportahan ang kabuhayan ng mga agrarian reform beneficiaries. Kaugnay nito ay nagsagawa ang NIA Cavite Batangas ng clearing operation sa Balayungan River Irrigation System gamit ng excavator bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa rehiyon. Mula sa RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Joshua Miguel Suarez. Department of Social Welfare and Development o DSWD na mahagi ng tulong sa mga nasalanta ng matinding pagbaha sa lalawigan ng Northern Samar. Mula RP Calbayog, mag-uulat si Charmaine Perito. Ginpangunahan sa Department of Social Welfare and Development DSWD Regional Field Office 8 Eastern Visayas ang distribusyon sa emergency cash transfers sa mga pamilya sa probinsya sa Norte ng Samar nga naapektuhan sa pagbaha tungod sa LPA shear line sa naglabay nga bulan sa Nobyembre tuig 2023. Gindumara ang unang adlaw sa distribusyon sa Kataugan, Lavisares, Northern Samar. Maabot sa 133 nga mga individual ang nakakarawat 3,040 pesos nga kantidad sang cash assistance sa ilarom sa Emergency Cash Transfer ECT nga programa sa DSWD. Nakadalaan naman nga igpapadayon sa masunod nga mga adlaw ang payout sa nagpapabilin nga por lo menos 100,000 nga apektado nga mga pamilya sa probinsya sa Norte ng Samar. Base ini sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian para masigurado ang dagmit nga recovery ug rehabilitation sa mga apektado. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Peace Initiative ng Sogod Southern Leyte ang unang natanggap ng Commission on Elections o COMELEC Manila. Ang detalye sa ulat ni Gemma Destriza Narit ng RP Sogod. Nadawat na ang inisyal nga kopya sa mga signatures kung lagda sa Commission on Election alang sa People's Initiative aron sa pagkuha og mga lagda sa kalabot sa charter change. Suma pa ni COMELEC Chairman George Garcia sa pagkakaroon gihuptan na nila ang signature forms alang sa People's Initiative gikan sa 300 ka lugar sa tibuok Pilipinas. Ang mga dadawat nga porma sa COMELEC naguna niini gikan sa lungsod sa Sogod, Southern Leyte, gisundan sa Tolosa, Baybay City o Babatngon Leyte, nakip na ang Calbayog City, Pinabagdaw, Yabong Santa Rita o Gandara Samar o ingon man Manila 3rd District. Samtang wa pay formal nga petisyon ang gihaon sa COMELEC batok sa People's Initiative. Samtang sa District 2 sa lalawigan sa Southern Leyte, nakatigom og signatures nga 30% sa kinatibuk ang populasyon. Balita gikan sa Sogod Southern Leyte, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Gemma Destriza Narit. Tandag City Nutrition Office nag-umpisa na sa kanilang Operation Timbang Plus at Dietary Supplementation Program para sa taong 2024. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Gisugda na sa Tandag City Nutrition Office ang ilang Operation Timbang Plus sa mga kabataan nga nag-edad og 0 to 59 months old sa 21 ka mga barangay alang sa tuig 2024. Sa impormasyon nga gitunol sa maong buhatan, kabahin usab sa mga gihatag ang vitamin A supplements o micronutrient powder. Tumong niini sumala pa nga mahibaluan ang estado sa nutrisyon sa matag barangay o gilayon nga mahatagan og aksyon kadtong anaa sa risgo sa malnutrisyon. Kalabot usab niini gipahigayon sa City Nutrition Office ang implementasyon sa ilang dietary supplementation program alang sa mga mabdos nga babae nga nutritionally at risk ug apil na ang mga preschool nga kabataan. Kini nga mga tinguha kabahin pa sa padayon nga implementasyon sa programang pangnutrisyon dinhi sa Tandag City. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa sulod na mahagi ng farm inputs bilang pakikiisa sa 5 taong anibersaryo ng Bangsamoro Government. Narito ang ulat ni Eloiza Mohamad ng RP Holo.
Himambukin Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ato ang Mafar Sulu hay kalimatahon bang sa Moro Foundation Day kaagi simpagtukbal sa Agrarian Reform iban Agri-Fishery Inputs. Ibuhan hagwar iban mga barbwar, impya mahagi hababuan sin Agriculture Division para mga mag-umapanggi. Lapay ra isabin sprayer iban molasses sa mga napakaya paginang fertilizers. Aon day sab sila piyagtukbal mga fruit trees. Tung gatos kawalan beneficiary isabi na gihon kapag sangsaan sin Fisheries Division lamud ha mapya mahagi nila intong gatos kay man seaweed farm inputs, feeds, iban mga post-harvest inputs. Ayon sa hambuk traktor, intiuk bala hambuk cooperative gwadeng asiyasi, iban cassava machinery para mga cooperative gwadeng haluhos, hababaan sin Agrarian Reform Division. Habay tay June ang MAC Chief Agriculturist in Mafar Sulu, hambuk ni kaayon habat matanto in food sufficiency, iban food security, amon kikusukan biyaon sin parintay President Ferdinand Marcos Jr. Dengha RP Hulo, Eloy sa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Sinabi ng mga magsasaka na ang farm gate price ng sibuyas sa mga lalawigan ng Pangasinan, Nueva Ecija at Occidental Mindoro ay patuloy pa rin ang pagbaba kung saan ang ibang importers ay hindi sinusundan ang pagpigil ng pamahalaan na mag-angkat ng sibuyas na dinisenyo para magbigay ng ginhawa sa industriya. Sa isang pahayag, sinabi ng Federation of Free Farmers o FFF na kailangan ding harapin ng mga magsasaka ng sibuyas ang malawakang paglusob ng bulate at pagbawas ng irigasyon dulot ng mababang supply na tubig. Sinabi ni FFF President Leonardo Montemayor na ang pagpasok ng mga imports nitong taon ay lumabag sa patakaran ng Department of Agriculture o DA na layunin ay protektahan ang mga magsasaka sa panahon ng pag-aani mula Enero hanggang Abril. Sinuspindi ng DA ang pag-angkat ng sibuyas hanggang Mayo para matugunan ang pagbaba ng presyo nito. Sinabi na 79 na tonelada na imported na sibuyas ang dumating nitong Enero na dapat ay naipadala na noong Disyembre, subalit na-delay dahil sa pagtagal ng biyahe nito. Kamakailan lamang ay sinabi ng DA na plano nilang maglagay ng mga cold storage facilities at sa katunayan ay naglaan na ang ahensya ng 5 bilyong pisong pondo para sa proyekto na aabutin ng 3 taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Department of Trade and Industry o DTI na layunin nilang doblehin ang output ng halal industry sa paglulunsad ng Philippine Halal Industry Development Strategic Plan 2024 to 2028. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, plano ng gobyerno na gawing premier halal hub ang Pilipinas sa Asia-Pasipiko sa loob ng 4 na taon. Dagdag ni Pascual na nakikita nilang dodoble mula sa 3,000 halal certified na produkto at serbisyo sa 6,000 para sa lokal at ibayong dagat na demand ng halal sa paglulunsad ng Halal Strategic Plan. Sinabi ni Pascual na nitong nakaraang taon ay nag-angkat ang Pilipinas ng $120 milyong na halaga ng produktong halal na nagsasabi na mayroong merkado na pwedeng matugunan sa lokal na level lamang. Kasama sa plano ang 230 bilyong pisong foreign investment target na maglilikha ng 120,000 panibagong trabaho sa loob ng 4 na taon.
Sa kasalukuyan, 25% ng populasyon sa buong mundo ay binubuo ng mga Muslim o nasa 1.9 bilyong katao. Sinasabi na tataas ang populasyon nito sa 2.8 bilyon pagdating ng taong 2050. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaprobahan ng Department of Trade and Industry ang karagdagang 9 na produkto na magkakaroon ng price adjustments sa ilalim ng Suggested Retail Price o SRP scheme nito. Ayon sa SRP Bulletin ng Kagawaran, sinabi ni Trade Assistant Secretary for Consumer Protection, Amanda Nograles, na ang ikalawang batch ng dagdag presyo ay kasunod ng unang 9 na grupo ng Stock Keeping Units o SKUs na inaprobahan noong Enero 12. Sinabi ni Nograles na 9 na produkto ang inaprobahan na kinabibilangan ng 4 na dilatang sardinas, isang produktong powdered milk at 4 na sabon. Mayroon pang 45 SKUs na kailangang suriin ng DTI para sa kanilang aplikasyon na magkakaroon ng price adjustment. Sinuyo ng gobyerno ang mga manufacturers na ipagpaliban muna ang pagdagdag ng kanilang presyo bago magtapos ang taong 2023 para malimitahan ang epekto nito sa inflation. Ayon kay Nograles, ang mga kalakal na kailangan nilang suriin ay ang powdered milk, tinapay, instant noodles, bottled water, processed canned meat at canned beef, condiments, kandila at baterya. Dagdag ni Nograles na ang pinakamataas na kahilingan na dagdag presyo ay nasa 30 piso habang ang pinakamurang request na dagdag presyo ay nasa 30 sentimo na para sa instant noodles. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Susubukan umabante ng 2 at lumapit sa finals ang San Miguel Beer at Magnolia laban sa Barangay Ginebra at Phoenix Super LPG sa Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Semifinals na gaganapin ngayong Biyernes sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Magtutuos ang SMB at Ginebra sa hapon bago ang bakbakan ng Magnolia at Phoenix sa main game sa gabi. Parehong dikit ang unang laban ng Beermen at Hotshots kung saan nakuha ng San Miguel ang 92-90 panalo kontra sa Ginebra habang nakaungos ang Magnolia sa Phoenix 82-79. Nagtapos ng may double-double si Magnolia import Tyler Bay na may 23 puntos at 10 rebounds habang may 11 puntos si Paul Lee para sa number 1 seed na Hotshots na pinalawig ang dominasyon sa Fuel Masters sa ika-9 na sunod na panalo. Noong 2020 PBA Bubble sa Clark, Pampanga, huling natalo ang Magnolia na nakakuha din ng 10 puntos at 4 na steals mula kay Mark Baroka kontra sa Phoenix na sinibak sila sa quarterfinals. Pero hindi ito magiging madali para sa dalawang koponan dahil pakay ng Ginebra at Phoenix na maitabla ang kanilang best of 5 na serye sa 1-all. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naipanalo ng Strong Group Athletics ang lahat ng kanilang asignatura para pamunuan ang Group B ng 33rd Dubai International Basketball Championship na ginaganap sa Dubai, United Arab Emirates. Dikdikan ang laban nila kontra Al-Ali Tripoli ng Libya, subalit nakakapit sa huling sandali ang Strong Group para kunin ang 91-89 panalo. Naging bida sa panalo ng Strong Group si Jordan Heading kung saan naipasok niya ang 2 krusyal na free throws sa huling sandali ng laro.
Dahil sa panalo, may perpektong record ang Strong Group na 5-0 habang pumangalawa naman ang Al-Ali Tripoli na may 4-1 baraha. Dahil nakuha ng Strong Group ang number 1 seed sa Group B, makakaharap nila ang number 4 seed ng Group A sa knockout stage. Nagtapos si Heading ng may 19 na puntos, tampok ang 5 3-pointers, sahog pa ang 5 assist, habang nag-ambag si NBA veteran Dwight Howard ng 17 markers, 8 rebounds at 2 tapal. Hindi naman nagpahuli si UAAP Season 86 Most Valuable Player Kevin Kiambao na nakagawa din ng 17 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kabila ng pagkawala ni middle blocker Micah Reyes dahil sa isang injury, malakas pa rin ang puwersa ng PLDT Home Fiber na sasabak sa 2024 season ng Premier Volleyball League o PVL. Kukuha ng lakas ang high-speed hitters sa kanilang mga bagong recruits, kasama na si Majoy Baron na papalit sa nagpapahingang Reyes sa middle blocker position. Ilang beses nang tinanghal bilang best middle blocker ang former De La Salle University star na si Baron at miyembro rin ito ng Philippine National Team. Gagabayan naman sila ni PLDT Home Fiber head coach Rald Ricafort na tinututukan ngayon na mapaganda ang kanilang chemistry. Samantala, formal nang inihayag ng PVL ang ika-12 koponan ng liga na Capital One Power Spikers na sasalang na din sa Pebrero. Sinabi ni na team owners Mandy at Micah Romero na mga anak ni Congressman Mikey Romero na magiging competitive ang kanilang koponan, lalong-lalo na't kinuha nila ang serbisyo ni veteran coach Roger Gorayev. Si Congressman Romero ang kasalukuyang team owner din ng koponan sa PBA na Northport Batang Pier. Ang Capital One ang pumalit sa F2 Logistics Cargo Movers na umalis sa liga dahil tututukan daw nila ang kanilang mga programa sa grassroots level. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo Magpayo. Iyan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na, ang ratsyada ng mga chika. Ito ini-reveal ng celebrity couple na sina Alfred Vargas at Yasmin Espiritu ang itsura ng kanilang ika-4 na baby. And sa Instagram, ibinandera na mag-asawa ang cute na portrait photo ng kanilang anak na si Aurora Sofia habang nakabalot sa isang tela na may suot na flower crown. O, di ba? Ang ganda-ganda ng itsura ng pang-4 na baby nila Alfred at Yasmin. And sabi sa post quoted unquote, to our dear family and friends, with much love, gratitude, and happiness, we proudly introduce the newest member of our family, our little bundle of joy, Aurora Sofia E.
Vargas. And we love you so much, Aurora. Yan yung laman ng caption ni Alfred, at nagpaabot ng suporta at congratulatory messages ang ating mga celebrities, maging ang ating mga kachismis sa mag-asawa sa dahil ipinakita na sa publiko ang pang-apat na anak nila ni Alfred at Yasmin. And kung maaalala natin noong December 26 ng mga anak si Yasmin at kasabay niyan ay binunyag nila ang ibinigay na pangalan ng bagong miyembro ng pamilya. At may 3 pang anak ang mag-asawa. Yun ay sina Alexandra Milan, Ariana Cassandra at Alfredo Cristiano. And samantala ito, si Pilita Corrales lang pala ang isa sa sandigan ni Jackie Lou Blanco pagdating sa mundo ng showbiz. And sa naging panayam sa kanya ni Ami Austria, sinabi ni Jackie Lou na naging inspirasyon niya ang kanyang ina, kaya talagang na-enjoy niya ang buhay artista, at inalala pa nga ng aktres ang ilan sa mga natutunan niya kay Pilita, at isa na riyan ay yung hindi maging mayabang. Say ni Jackie Lou, Coming kami from a Spanish family, pero very down to earth yung mom ko. My mom naman started young. She worked her way to where she was, pero never niya kaming pinalaki na maging mayabang, hindi entitled. Hindi naman ako na culture shock. Yes, may mga words na hindi ko naririnig, pero na-enjoy ko being with more people, and parang, ito pala yung mundo ng nanay ko. Masaya pala. And ayon pa kay Jackie Lou, malaki ang naging impluensya sa kanya ng kanyang ina, hindi lang sa entertainment industry, kundi pati na rin sa pagharap ng kanyang personal na problema. Pakinggan natin si Jackie Lou. I think ang blessing siguro for me before was yung my mom, no? I remember I had a breakup once, sobrang sakit na sakit. And my mom would say, nako, sabi niya, tomorrow is another day. Kailangan you have to wake up tomorrow and find out kung anong klaseng araw bukas. Kasi kung hindi magiging ganun ang attitude mo, baka ma-miss mo yung blessing the next day. Survivor kasi yung mom ko, she's gone through so much. So that's something that I remember na parang naging gabay ko whenever I would go through something difficult in my life. At napakinggan nga natin si Jackie Lou Blanco sa sa kanyang naging panayam kay Ami Austria. At para sa hindi masyadong aware dyan, 6 na dekada lang naman ang itinagal ni Pilita sa industriya, kung saan binansagan siyang greatest singer in the Philippines. And si Jackie Lou Blanco, ang anak ni Pilita sa dati niyang asawa na si Gonzalo Blanco. At sa panghuli nating chika, viral online ang di umano'y mystery guy na kasama ni Kylie Padilla. At kanya na itong sinagot kung sino yung mystery guy na yon na nakasama niya sa isang mall kamakailan lang. At matatandang nag-viral lang isang uploaded video ng isang TikTok user na mapapanood doon na namimili si Kylie sa isang store, at may kasama siyang lalaki na matangkad, long hair at may mga tattoo sa katawan. And kalauna na ay nakilala na ito bilang ang tattoo artist na si Gino John Simon. At dahil nga kumalat na ito sa social media, marami ang talaga namang naging curious kung ito na nga ba ang bagong karelasyon o bagong pag-ibig ni Kylie. And sa pamamagitan ng isang TikTok post ng celebrity fitness coach na si Francis Simon, ibinunyag ng actress na ang lalaking kasama niya ang nagpapasaya sa kanya sa ngayon. And dito inusisa ng fitness coach kung sino yung kasama ni Kylie, and hindi niya pinangalanan ito, ngunit sinabi ng fitness coach na kilala niya kung sino yung tinutukoy ni Kylie, and hindi na idinetalye pa ni Kylie ang identity ni Gino o kung ano ang real score nila sa pagitan nila. Pero tila kinumpirma na ni Francis ang hinala o ang ilang hinala ng ating mga kachismis. And kung maaalala niyo nitong Enero ng nakaraang taon, nang unang umugong ang chika na may bago ng karelasyon si Kylie, nang magbahagi ito ng mga larawan na may kasamang lalaki habang nagbabakasyon sa Thailand. At maraming kachismis natin ang nag-iisip na ang lalaking kasama niya noon sa Thailand at ang lalaking kasama niya sa isang mall daw ay iisa. Pero aabangan natin yan kung sila ba talaga at sila na ba talaga ang real score nila
ay mag-boyfriend at mag-girlfriend. Naaabangan natin yan. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. At narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan, kay Mama JT para sa showbiz balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin at syempre maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamaman, ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag